Sa papel, may pagpipilian. Sa realidad, iisa ang daan. May bagong pondo, may bagong batas, may bagong timeline. At doon pa lang, nakaset na ang laban. Ang PERA Act ay hindi basta tulong, isa itong disenyo. Pondong pwedeng gamitin, pero para lang sa gamit ng Amerika. Hindi nito sinasabing bilhin ang F-16 Viper. Hindi na kailangan. Sa sandaling pumasok ang pera, lumiit ang pagpipilian. Hindi dahil sa kakayahan, hindi dahil sa armas, kundi dahil sa kung saan pwedeng ilagay ang pondo. At doon, nagiging sentro ang F-16 Viper. Kapag nauna ang F-16 Viper, may epekto iyon. Hindi lang sa fleet, kundi sa lahat ng susunod na desisyon. Ang pera ay mauubos. Ang oras ay tatakbo. Ang presyo ay tataas. Kaya kailangang mauna ang pinakamalaking gamit. Pagkatapos noon, iba na ang tanong. Hindi na anong fighter ang pipiliin. Ang tanong na ay, may pangdagdag pa ba? At kung meron, paano poponduhan? Dito pumapasok ang Europa. Hindi bilang kapalit, kundi bilang ikalawa. Hindi pangunahing fleet, kundi pangdagdag. At sa puntong iyon, umiiksi ang listahan. Hindi na ito laban ng marami. Dalawa na lang ang natitira. Gripen, praktikal, matipid sa operasyon. Eurofighter, mas mabigat, mas mataas ang papel. Pero tandaan, maliit na lang ang bilang. Kapag maliit ang bilang, nag-iiba ang lohika. Hindi na alin ang mas mura, kundi alin ang may mas malinaw na saysay. At doon, lamang ang Eurofighter. Hindi dahil mas madali, kundi dahil may handang magpondo. Kung walang pautang, walang eroplano. At alam ito ng ang Leonardo. Kaya hindi nila hinaharang ang una, inaabangan nila ang pangalawa. Kaya ganito ang larawan. F-16 Viper, ang gulugod ng fleet. Eurofighter, ang dagdag na lakas kung kakayanin. Hindi ito lihim, hindi ito iskandalo. Ito ay disenyo. Sa papel, may pagpipilian. Sa realidad, may grabidad ang pera. At kung saan bumagsak ang pondo, doon din babagsak ang desisyon. Ito ang tunay na laban, hindi sa himpapawid, kundi sa budget. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.